Mga idol at kabayan, Amerika ayaw talagang magpatalo lalo't pinakamatagal na nilang kaalyado ang pinag-uusapan dito. Isa sa pinakamalakas na eroplanong mandirigma aprobado na ng Amerika para sa Pilipinas. Inilahad ng Philippine Ambassador to the United States na nag-uusap ang Amerika at Pilipinas para makakuha ng mga F-16 multi-role fighter. Aba, We're hoping that we'll be able to close some kind of a deal on the F-16s because it's still on the table right now. di nagustuhan ng Philippine Ambassador sa Amerika ang ginawa ng China na pagbabanta sa Pilipinas. Ayon sa Ambassador, walang bansa ang makapagdidikta sa Pilipinas lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. China, sunod-sunod ang problema. Japan at Pilipinas, Visiting Forces Agreement pipirmahan na sa unang quarter ng taong 2024. So, ang target natin na malagdaan nito ay first quarter of next year. Sa mga nagtatanong kung gaano kahalaga ang pagpapatrol ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito sa West Philippine Sea, alamin. Ibinunyag din ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa pinakabago nitong panayam na mayroong bukas na pag-uusap sa pagbili ng Maynila ng F-16 fighter jets mula sa Washington. Sinabi ng diplomat na sakaling magbunga ang kasunduan, ito ay magiging malaking tulong sa kakayahan ng air defense ng Pilipinas. The F-16s, matagal na nating gusto yan eh. Kasi lahat ng mga, yung ating Air Force, iniintay na nila talaga to have this very good aircraft. It's a workhorse. It's been proven to be very effective in defense, the air defense. So we're hoping that we'll be able to close some kind of a deal on the F-16s because it's still on the table right now. Ambassador ng Pilipinas sa Amerika nagsalita, walang karapatan ang China na sabihin sa Pilipinas kung ano ang dapat nating gawin, lalo na sa mga hakbang ng Marcos administration sa West Philippine Sea. And we will continue to do so. We are a sovereign country. We will decide what we feel is best for ourselves. No one can tell us what to do. Sa ibang balita naman mga kabayan, hindi na kayang pigilan pa ng China ang pakikipag-alyansa pa ng Pilipinas sa Japan. RAA o Reciprocal Access Agreement, isang kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Japan pipirmahan na ng dalawang bansa sa taong 2024. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas na posibleng sa unang quarter ng taong 2024 pipirmahan na ang Reciprocal Access Agreement na kahalintulad sa isang Visiting Forces Agreement. Ito ang magbibigay para sa militar ng Japan na makapasok sa Pilipinas katulad ng mga militar ng Amerika. Gayon din ang sundalo ng Pilipinas sa Japan. Mas lalong mahihirapan ang China na gawin ang mga plano nito laban sa Pilipinas dahil apat na bansa ang magtutulungan. Ito ang Pilipinas, Amerika, Australia at Japan upang i-counter ang maling hakbang ng China sa Calayan Island Group at West Philippine Sea. Ano po yung target natin dito sa RAA and kailan natin to target na ma-finalize? Gaano siya ka-importante, especially po sa usapin ng security, maritime security? Ang mga diskusyon nito ay naumpisahan lang, formal discussions just started last month. Nagka-receive na tayo ng counter draft sa Japan at isasubmit na natin sa kanila ang ating final comments, no? So, ang target natin na malagdaan nito ay first quarter of next year. At sana, soon after, ay maratify ng respective legislature ng Senate natin at kanilang Japanese Diet. So, as soon as possible, batay sa pag-uusap ng dalawang heads of state, si President Marcos at si Prime Minister Kishida, binibigyan nila ng absolute priority ito. Kaya kami ay magre-responde sa draft as soon as possible upang sa ganon ma-resolve na yung mga outstanding issues. So, once po sir na nalagdaan ito, para ba siyang visiting forces agreement na yung Eksakto. mga... Eksakto. Oo. Iba lang ang pangalan. Kinumpirma din ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang pagtaas ng pondo ng Armed Forces of the Philippines. Malaki din ang budget, hindi lang sa modernization dahil i-increasein natin ang ating operational tempo. So, nakataglay dito sa budget, ang increase na hindi kasama sa modernization na pag-harden ng aming mga infrastruktura. Pangalawa, karagdagang mga pondo upang kami makalayag, makalipad at maka-operate ng mas frequent. No? May mga barko tayo na
kalahating milyon litro ang kargada ng crudo, no? So, kailangan natin ng karagdagang pondo para dito. So, we must be as self-reliant as possible, but no country in the world is totally self-reliant, no? However, that is a goal and that is an aspiration, naturally, so that in the worst case contingencies, you can stand on your own. However, you have to just make the best mix possible in terms of your own capabilities based on the absorptive capacity of the armed forces at saka defense establishment. Budget's a very responsive budget. Maganda po ito dahil malaki pong dinagdag namin sa social services, sa DSWD, sa tupad ng DOLE, for of course emergency hiring of our kababayans, of less fortunate kababayans, lalo na sa mga emergency response. Nagdagdag po tayo ng pondo dyan. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. So we're very happy with this budget. Talagang sa tingin ko, this is one of the most responsive budgets and progressive budgets of our country in a while. So I'm very proud of it. Like how much po dun sa security Sa security cluster, umabot ng almost 10.2 billion ang nadagdagan. We're buying 3 big ships for the Coast Guard. And ang plano po namin ni Presidente, kausap po si Pangulo, ang plano po ay gawin na po natin ito dito sa Pilipinas. So there's an Australian company that builds Australian Navy ships, Austal. They're based in Balamban, Cebu. They're looking to be awarded this budget for ship construction. Para sa ganun, Pilipino na po ang gagawa ng mga barko na magdedepensa sa West Philippine Sea. Sa mga nagtatanong kung gaano kahalaga para sa Pilipinas ang isang multilateral joint exercise laban sa pangharas ng China sa West Philippine Sea, ibig sabihin nito, mas maraming bansa ang kasama ng Pilipinas sa paglalayag at pagpapatrol sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ng isang eksperto. Playground politics. Do you bully? When you're bullied, you go to a bigger friend or you make yourself either supported by others. So that's what they call collective deterrence in security analysis. They can bully a small country because even in our own news, we discuss how weak we are. Yeah. Right? Right? But Fair. if you are in joint patrols together, will they even bump a US Navy, a Japanese Defense Force, an Australian boat, South Korea. a South Korean Navy? So they I wouldn't think dare that- water cannon kapag may kasama tayo, di ba? Senator, Because I just... that's a game of deterrence, as we call Actually, it. that's one of the recommendation of the Senate Yeah. to improve the relationship and have these joint patrols and with our traditional allies like South Korea, Japan, US, Australia, and with ASEAN countries that have similar disputes with China. At least there's steady numbers and hopefully collective deterrence, no, is what Prof. Dindo has mentioned. Laban Pinas.